Amen. Okay. Amen. Ayun po. Good morning po sa bawat isa. Good afternoon, good evening po sa bawat panig po na magdala. Kung nasan po na doon yung mga kapatiran natin sa Canada, Sis Eva sa Hong Kong, Mrs. Jackie, sa Amerika po, ang ating kapatid na Sis Mary Grace, si Mimi G, si Mary Rose, at sa iba pa po, hindi ko na po matandaan. Good afternoon po dyan sa mga taga-Amerika, sa Philippines po, sa Maribel, at sino pa po ba ang mga taga-Pilipinas, si Maribel, at yung iba pa po na wala pa, at sa dito po sa Japan, sa Sis Cathy, Sis Anna, Sis Abby, Sis Leia, Sis Beth, Sis Mai, Sis Gina, Sis Nali, Mimi Gina, ayun po. Sis Beth, salamat po muli at Ohio gozaimasu. Lulu Kazus, arigato gozaimasu. Kokoniru, arigato gozaimasu. Ayun po, hindi ko po alam ang Sis Beth po yata ang magme-mensahe. Sis Nancy. Sis Nancy, nandiyan na po ba ang ating exhorter? Wala pa. Oo nga pala. Ate, good morning po. Si Ate Beth po? Opo. Si Ate Beth. Nandiyan po si Ate Beth. Nancy. Wala po si Ate Nancy. Si Ate Beth. Daw, Beth? Okay. Salamat. Opo, thank you. Thank you po, Sis Mai. Salamat. Opo. Salamat. At saka sa kay Sis Cathy, sa ating napakagandang worship, na holy forever ating Panginoon ay holy, banal magpakailanman. Kaya ating siyang papurihan, pasalamatan, dakilain. At sa araw na ito, sama-sama po tayong lumago. Amen? Amen. Sa presensya ng Panginoon. Amen po, Sis Jen. Good morning po. At salamat nakatulog ka ng maaga. Salamat sa Panginoon. Amen. Praise God. Binibigyan kanya muli ng kalakasan. Amen. Panibagong lakas. Amen po. Sige po, yung nais mong mag-lead ng prayer ngayong umaga. Onegaishimasu po. Para po, maumpisahan natin ating gawain sa panalangin. Amen. Para po manalangin. Amen. Salamat po. Mary Grace? Sweet Mary. Tama po ba? Yes. Yes. Na-miss ka po sa Sis Mary Grace. Sige po, onegaishimasu. Diba, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Father God, kami po ay nagagalak, O Lord, at binibless niyo po ng patuloy ang isa't isa, ang bawat isa na naririto, Panginoon, na nagtitipon-tipon, O Lord, kasama ninyo, Panginoon, na inyo po kami nga sinasamahan, Panginoon, sa bawat gawain, O Lord. Binigyan niyo po kami, Panginoon, ng panibagong pag-asa na kami po ay makiisa sa inyong ubasan, Panginoon. Father God, please use each of one, Panginoon, na kami ay maging tunay na ilaw, Panginoon, sa mga hindi pa nakakakita, Panginoon, at wala pang pagkakakilanlan, Lord, patungkol sa inyo, Panginoon. Father God, i-guide niyo po ang platform na ito, Panginoon, Yes, para Lord. po makabahagi pa ng marami, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, at makapakinig, Panginoon, ng inyong mga banal na aral, O Lord. Father God, thank you so much, Panginoon, sa buhay na exhort for today, Panginoon, na inyong gagamitin, Panginoon, para po kami ay turuan, Panginoon, ng inyong mga will, Panginoon, na dapat pa naming matutunan, Panginoon, at kinakailangan namin na ipamuhay ito sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. God, please help us your word, Panginoon. At alam naman po ninyo, Lord, na minsan kami po nagkakasala, Panginoon. Sabi nga po ay ang flesh, Panginoon. Father God, help us, Panginoon, to obey you more, Panginoon. And maraming salamat, my Lord, sa patuloy ninyong pagpapatawad. Naputol po. Ako lang ba ang naputol?
Good morning. May COVID, O Lord, nahawa ang aking kapatid na ito, si Sister Ana, Panginoon, sa kanyang asawa na si Brother Yui, Panginoon. Ngayon po ay sila pong dalawa ay may sakit, Panginoon. Hipuin niyo po ito, Lord. Katulad po ng pagpapagaling ninyo, Panginoon, sa babaeng dinudugo, Panginoon. Kayo ang aming healer na hindi humihingi ng anumang kabayaran, Panginoon. Kami ay naniniwala, Panginoon, na kayo ang aming dakilang nagpapagaling, dakilang doktor, Panginoon, na sa inyo lamang salita, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito na may karamdaman ngayon ay gagaling, Panginoon. Palakasin niyo po sila, ang kanilang immune system, O Lord. Palakasin niyo po ito, O Lord, para po sila ay muling manumbalik sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. At sa mga kapatiran, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, at lahat ng ito ay hinihiling ko sa pangalan ng inyong anak na napaka-sweet na si Jesus Christ, ang aming Panginoon at ang aming tagapagligtas. Amen, 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 and amen. 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 Salamat po, Sis Mary Grace, sa iyong panalangin na puno-puno ng pasasalamat at pagtitiwala sa Panginoon. Salamat sa kasagutan sa ating panalangin natin, Panginoon, sa kagalingan po na Sis Ana, ng kanyang asawa din po. Si Brother Yui. Brother Yui. At sa bawat isa po na may karamdaman, ibaba mo po ang kagalingan, aming Jesus, our great healer. Salamat po. Amen po. Ayun po, muli. Ayun, salamat po. Good morning po, Sis Maricar. At sa iba pa po na bagong pasok po, good morning. Sa hindi ko po nabanggit, mapagpalang Webes na po ba? Ayan, Webes. Maming gabi po, may Dulos for Christ. Sa lahat na available po, invited po namin kayo na magkapag-join. Yung available lang po, i-pray yung time ninyo na makarinig muli tayo sa gabi po, 8:30, Dulos for Christ. Ayan po. Amen. Okay po, umpisa na po natin. Sino pong Sis Ruby, Sis Beth, hindi guys si Mas po. Day 2 na po tayo ng ating aralin po sa bagong Ayan. Wow! Naka-blue din. Magandang umaga po. Ayan, naka-blue din si Sis Beth. Naka-blue ka. Oh, pati si Lolo Caso naka-blue din. Ohayo gozaimasu. Good morning, afternoon, o evening sa lahat po. Umpisahan ko na pong basahin niyo dito, gumawa ng room o kwarto. Okay, umpisahan ko na pong basahin. Tagalogin ko na lang po. Mayroon ka pa bang listahan ng mga prioridad na ginawa mo kahapon? Okay, mabuti kapag tiningnan mo ang listahang iyon, malamang na maisip mo ang iyong sarili. Ang buhay ko ay punong-puno. Marami akong mga bagay na kailangan kong gawin at napakaraming bagay na gusto kong gawin. Paano ako dapat maglaan ng puwang para sa Diyos? Mahusay na tanong. Doon pumasok ang pag-aanuyo ay ang pagkilos ng pagsuko ng isang bagay upang magkaroon tayo ng puwang para sa Diyos. Sa kasamaang palad, ang pag-aayuno ay isang espiritual na disiplina na hindi lubos na maunawaan ng maraming tao, kaya maaring mahirap kahalagaan kung gaano ito kahalaga. Umaha tayo ng mabilis na sidebar at pag-usapan ang tungkol sa mga spiritual na disiplina.
Agi sa dapat sa na isus kain pa tayo sa at ang tingtang para sa agahorog ng salitang disiplina. Ang takeaway, tinutulungan tayo ng mga espiritual na disiplina na magiging mas mabuting disipulo. Ang mga naiinwan tayo para sa tulong sa ng buhay sa mga festivals yung anak ng Panginoon ay lakshul sa ayun. Pagnoong na pagsuko ng isang bagay upang magkaroon tayo ng lugar para sa higit pa sa Diyos. Ang pag-ayuno ay tumutulong sa atin na magkaroon ng puwang para sa Diyos na gumawa sa atin at sa pamamagitan natin mabubuhay tayo sa isang mundo. Ngayon kung saan mas abala ang mga tao ay sa dati. Kaya naman ang pag-aayuno ay mas mahalaga kaysa dati. Sa isang panahon sa kasaysayan kung saan ang buhay ng mga tao ay mas puno ng bagay kaysa dati. Ang pag-aayuno ay tumutulong sa atin ng magkaroon ng puwang upang lumikha ng espasyo para kung ano ang pinakamahalaga. Hamon. Pumili ng isang bagay na pag-aayuno para isuko para sa susunod na 2 linggo. Itanong ang iyong sarili ang tanong na ito. Ano ang isang bagay na maaari kong isuko na makakatulong sa akin na magkaroon ng lugar para higit patungkol sa Diyos. Kung hindi ka sigurado kung saan dapat mag-ayuno, narito ang isang mungkahi. Social media, YouTube, mga sweet stars po, pagrereklamo, pagmumura, secular na musik. And salamat po. Amen. Okay na po yun. Amen. Pasensya na po. Amen po. Kanina salamat sis Beth, hang kasi ang ang tablet ko. Kaya hindi ako nakasunod. So, para po sa sa mga nanonood lang sa live later on po basahin ko po ang ating verse sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Basahin ko lang po. Ayan. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno. Pagkatapos ay nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay." Ngunit siya ay sumagot, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo.
At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sila'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka masaktan ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muli, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Pagkatapos nito'y iniwan siya ng dyablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat din po, Sis Beth, sa iyong pagpapagamit sa Panginoon sa araw na ito. Overcoming po sa kanyang mga pinagdaanan lately po. Sabi nga po niya, meron siyang mga pinagdaanan, subalit salamat sa Diyos at siya po ay nagtagumpay. Hallelujah. Siya po ay pinagtagumpay ng Panginoon. Hallelujah. Ayan. Napakabuti ng Panginoon po, Ayan. Thank you so much. As atin pong recap lang po yung binahagi sa atin ni Sis Beth na almost hindi ko po narinig at sa mga nanonood po sa live, no. Ayan. 4 na araw po binigyan tayo ng 4 na araw ng Panginoon na maghanda ng ating mga puso. Make room for God sa ating mga puso. Upang ang Holy Week na darating ay hindi maging isang ordinaryong Holy Week uli. Nakatulad ng ginagawa natin taon-taon. An ordinary Holy Week na ating pong nasasaksihan na thanks God, it's holiday, nakakapagpahinga tayo, nakakapagpanood tayo ng mga Christian films, movies, o kaya naman nakakapunta tayo sa iba-ibang lugar, manunood tayo ng mga nagpepenitensya, visiting, at nagkakagawa tayo ng mga pilgrimage po, di ba? Pero this time, let's make it different. Let's consecrate our hearts and really receive Jesus. Maging makabuluhan po. Hindi po natin alam, malay natin. Ito na yung huling natin, di ba? Huling Holy Week. So let's make it really holy and make it valuable sa ating mga buhay, sa bawat isa sa atin. Amen po. Hindi ko po sinabing bukas mamamatay na tayo, di ba? Or maaring dumating si Jesus, hindi natin alam. Di po ba? Suddenly. Eventually, hindi natin alam because of the days are evil at nakikita na po natin ang mga senyales na tayo ay namumuhay na sa mga huling araw. Amen po? So let's make it valuable, let's make it talagang may kahulugan sa ating buhay. Tunay na tumimo sa ating mga puso ang gagawing pag-aaral natin itong mga susunod na araw. From Holy Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and this week lang po, sa April 20, we are going to celebrate. I encourage everyone for a few minutes, parang nakita ko nag-join si Ma'am Shruby. Ayan, kasama po natin si Ma'am Shruby. Siya po ang de-deliver sa atin ng Easter Sunday o linggong pagkabuhay po. Ito po ay special dahil alam ko po ang linggo ay lahat tayo nasa church, kanya-kanyang church magse-celebrate, and subalit binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na sama-sama tayo pong i-celebrate ang araw na ito, umaga pa lang. Pasalamatan na po natin talaga ang Panginoon dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na maunawaan, ma-celebrate. It's a privilege po talaga, na kasama natin at nauunawaan na natin at nasa puso na natin ang Panginoong Hesukristo. Amen. Hindi lang po ito Holy Week na
hindi tayo kakain, abstinence of food, o kaya abstinence of meat, hindi po ganon. Ito po talaga ay holy. It's holy because it's consecrated for the Lord. And sa atin po, ngayon pong umaga, sa atin po ay ipinahayag ni Sis Beth ang spiritual discipline. One way of spiritual discipline to obtain po ang ang spiritual discipline is fasting. Katsuki. Arigato. Amen. So, ang tanong sa atin, paano ba at saan ba tayo magpa-fasting? Spiritual discipline po. Napakarami po sa atin hindi pa talaga nauunawaan. Naririnig na natin, nababasa, sometimes nagpa-participate na tayo, pero hindi pa rin po talaga natin i-dedicate 100% po talaga. Kahit mga Kristiyano na po tayo, matagal ng Kristiyano, pagdating sa fasting, is really hard to discipline ourselves, di ba? Napakahirap. Subalit, ang Panginoon, patuloy niya tayong pinapaalala sa atin that we really need to have spiritual fasting. Kaya nga po, binasa natin kanina sa Mark chapter 4 verse 1 to 11, how Jesus fast at kung paano niya pinagdaanan ng fasting na ito. Nung binabasa natin, parang napakadali. 40 days had gone. Ganun lang, minuto lang natin binasa yung 40 days na paghihirap ni Jesus while He was fasting in the desert. To think na kasama niya pa ang dyablo. Talagang patuloy siyang tinutukso. 4 lang po yung pinakita sa atin dito. Pero hindi po natin talaga alam kung ano-ano pa ang tunay na pinagdaanan ni Jesucristo during those 40 days. So it means, napakahirap po talaga mag-fasting. Hindi po talaga ganun kadali. Pero dito, pinakita sa atin ang tukso na 4 major na tukso talaga na kakaharapin natin while we are in our fasting, while we're doing our fasting. Unang-una talaga ang pagkagutom. Dahil po yan need talaga ng katawan natin. Yan ang unang-unang magbibigay sa atin ng signal, sign na kumain ka na, gutom na ako, sasakit ulo mo for the first 3 days. Bakit? Kulang. Kulang ang bitamina, kulang ang sustansya sa katawan mo. So yan talaga ang unang tukso na mararanasan natin. But it requires, kung tayo nga'y magpapa-medical check-up, di po ba? Lalo na buong katawan. Talagang magdadanjiki tayo. Di ba? Danjiki is fasting. So talagang required po yan ng doktor. Kailangan natin na magdanjiki. Kasi kailangang malinis. Mailabas natin, flush out lahat ng naipa-flush out natin yung toxic sa katawan natin, toxins. Saan po? Sa pamamagitan ng pagpapawis, pagbawel po natin, di ba? Na natin lahat yan na ilalabas. Di po ba? Ngayon, kapag may intake ka uli, magkakaroon na naman ng mga chemical substance sa ating mga dugo na hindi pwedeng makita lumabas sa blood test natin. Kaya kailangan natin talaga. Hindi po ako doktor, kaya lang napapanood po natin. Sabi nga dito, di ba? Maghanap tayo ng means to really understand, to seek more. Mag-research po tayo kung paano. Katulad po ng ginawa ni Sis Cathy nung nakaraan, ni Sis Mais, na nakapag-encourage sa kanya, how to, At si Pastor Vlad, ang ginamit niyang example, yung po ang na-send ko sa kanya, na pastor nag-explain about fasting at gumabay sa kanya. Ayun po. So maraming paraan kapag gusto natin. And of course, the Holy Spirit is there to strengthen us during our spiritual discipline. Yung spiritual discipline po natin yan. Bakit po si Jesus dumaan din ng spiritual discipline? Because after that 40 days, nag-umpisa na po ang kanyang ministeryo. Di po ba? His ministry started.
So, ganun din po tayo. If we really want to do something, let's consecrate ourselves first. Dahil wala po tayong magagawa kapag hindi natin kasama ang banal na Espiritu. Wala po tayong magagawa. Sabihin man natin marami tayong kakilala, koneksyon, kaalaman, katalinuhan, kalakasan, lahat po yan ay baliwala kapag walang go signal ng Panginoon. Kami sama no kyo kagade nakatara, iminay. Di po ba? Kaya kailangan natin ng go signal ng okay ng Panginoon. Kaya kailangan natin ng humingi sa Kanya. Hingi natin sa Kanya yung approval ng lahat ng mga planong gagawin natin. Sa lahat po ng planong gagawin natin, kailangan natin ng approval ng Diyos. Amen po? Kahit na ano pa yan, maliit na bagay man yan, it has to have an approval from God. Galing po sa Kanya. Pag sinabi niyang, okay, Jeanette, go, you can do it. Di po ba? Magagawa natin. At lahat po smooth. Maging financial, travel, we are being taken care of. Lahat po yan. Mga tao makakatulong sa atin. They are there. Bakit po? Lahat po sila gagamiting instrumento ng Diyos para sa buhay natin. Lahat po makikita mo, maging sa ospital. Sabi nga ni Ma'am Joy, nung siya ay nasugod sa ospital, grabe yung assiste sa kanya. Pag-assist ng mga doktor, nurse, lahat po nandyan. Bakit? Because they are working for the Lord. Their hearts are touched by the Lord. Kaya wala po tayong aalalahanin kung tutuusin. Di po ba? But we need to have an approval from God. Kailangan po lahat ng plano natin must be parallel or according to the will of the Lord. Kami sama no Miko Corona Rimasioni. Di po ba? Lagi natin pong sasabihin yan. Hindi po ganang atin. Para lahat po ay tagumpay, hindi tayo mahirapan. Amen? So, paano daw po ba tayo makakapag, binigyan po niya tayo ng mga halimbawa kung paano tayo makapag fasting these days. Hindi lamang po sa pagkain. Kasi marami na pong umaagaw sa atin ngayon eh. Dati noon pagkain lang, ngayon marami na. Ano po ang sinabi dito? Ayan. Social media. Grabe, number 1 ang social media ngayon. Social media, YouTube, dadagdagan ko na po, Instagram, Twitter, ang dami na po, kung tutuusin. Lalo na ngayon, ang dami naglalabasang mga telenovela. Ayan. Buti na lamang po at napalitan ito ng teleprayer. Alam ko po nung Friday, meron tayong teleprayer, pero natapos na within a week, but some are still doing it. And it's good. Let's make it a habit. Pagpatuloy po natin dahil hanggang ngayon, may mga tao pa rin po na nangangailangan at natutuwa kapag nakakatanggap sila ng prayer. Amen po. At isa pa, na number 1 ngayon sa social media na aside from intermittent fastings o kaya naman yung sweets, yung po sa sweets talagang hindi sila kumakain ng sugar. Sabi nga nung napanood ko at sinabi din sa akin nung kasama ko sa trabaho, talagang nag-fasting siya ng sweets. It really helps. It really helps po talaga. Grabe, ang bilis ng binagsak ng katawan niya. Ibinagsak ng timbang niya pala. Fasting sa sweets. Napakabilis po. Ayan, fast food eating. Nako po, fast food. Mabilis kumain, hindi po. Yung fast food, yung mga chain store, ayan, lalo na po dito sa atin ngayon, napakadaming convenience store. Kumbini, kahit saan, every 100 meters yata or every blocks, halos lahat, meron na ngayon, po. Magkakaiba pang company, mamimili ka lang. Isa pong halimbawa pa ditong binigay sa atin, complaining. Wow, kaya ko palang mag-fasting ng complain. Na sino po nakapanood dito ng ni Jim Carrey? Yes. Wala po siyang sasabihin kung hindi yes. Lahat ng maghihingi sa kanya ng favor, yes. Ang sagot niya. Napanood ko po yan noon, been a long time. Ayan. Lahat talaga, yes ang sagot niya. So kahit sa pera, kahit sa favor, kahit saan,
Pero wag po natin gawin yan kasi it's impossible. Ayan. So, complaining. Stop complaining. Gawin mo pong fasting yan. Gawin natin kayang fasting yan, no? This day, magpa-fasting ako. No complain at all. Pag may pinagawa sa atin, linis ka naman ng toilet. Laki yung mata mo. Toilet daw. I hate toilets. Pero sabi mo, nakapasting ako. Sige, no complain at all. Just doing it. 'Di ba? O kaya naman, nilipat ka sa kabilang linya. No complain at all. No complaining. 'Di ba? Yung mga bata, pagdating mo, wow, nagkalat ang mga laruan, nagkalat ang mga damit. Pagkagaling sa school, ang bag, nandyan lahat. Nasa geng ka na, no? Pagpasok mo pa lang, Johan, yung bag mo. 'Di ba? No complaining, kukunin mo na lang, lalagay mo sa tamang lagayan. 'Di po ba? Isabela yung damit mo, nasa floor. Andyan, lagay mo sa labahan, 'di ba? Wala nang complaining. Lalagay mo na lang sa labahan. 'Di po ba? Gawin kaya natin yan. Siguro, no, pagpasok mo pa lang, hindi ka na nakasimangot. Yung mark ko dyan sa noo, talagang tatak na yan. Hindi po ako nakasimangot. Okay? Pagpasok ko dyan, praise God. Nakauwi sila ng ligtas. Amen. Di ba? Isang araw na naman silang naingatan ng Panginoon sa eskwelahan against bully, against accident. Di po ba? So, hindi po tayo magko-complain. Magpapasalamat tayo sa Panginoon. Another thing na binigay sa atin for us to fast, I swear. Ayan. Huwag ka nang mangako. Diba? Huwag ka nang mangako. Mahilig po kasi tayo, sige bukas. Ay sige mamaya. Di po ba? Next week. Sigurado na next week. Sabi nga po sa Bible, di ba? Huwag daw po tayong mangako sa langit o sa heaven. Kasi everything daw po na ginagawa natin is bound to heaven. So, wag po tayong mangako. Kasi pag di natin nagawa, di ba, it bounds to heaven din po, mga kapatid. At saka, nakakasakit po talaga ng damdamin ng kapatid kapag nangangako ka na hindi mo natutupad. Although, we are doing and trying our best na ma-fulfill ito, but we cannot control the situation. Yung mga circumstances na nangyayari sa paligid natin, hindi natin nakokontrol. Kaya naman po, iwasan daw po natin yan. So, napakarami po at alam po natin sa ating sarili. Halimbawa po, yung patience. Ayan. Maging pasensyosa. Nakita mo yung sitwasyon, sabi po nila magbilang, ikaw po manalangin ka na lang. God, tanggalin mo to, ayoko magalit, di po ba? So, ipagpanalangin po natin. In any situation, pray ang katapat niyan. Para wag kang mag-complain, para wag kang magalit. Imbis na ganun po yung maramdaman mo, pray. Ano po? And isa pa, last na binigay niya sa ating example ay secular music. Ano po ba ang secular music? Ito po yung mga musika na hindi makadiyos. Okay? We are not against them, but we are concerned in your emotion, in your mind, the way you live, lifestyle. Alam niyo po ba na talagang nakaka-apekto ng lifestyle natin ang mga secular music? Subukan niyo po na tingnan kung anong pinapakinggan ng inyong mga anak. Kapag puro mga, mga tawag doon? Yung mga headbangers music, o kaya naman talagang mga hard music, makikita nyo rin po kung paano nababago ang kanilang pag-uugali. Ayan. TV din daw, sabi ni Sweet Mary. Ayan, nanonood ng TV, naubos na yung oras. Di po ba? Excuse po. Kapapanood ng TV. Eto na. Ayan, nagbigay pala sa atin si Mimi G ng guidelines, how to fast and what is fasting. Ayan po. Let's start with flour. Yes, it has to be combined with prayer. Ayan, sa bawat gagawin po natin, talagang kasama natin ang panalangin. Nakakatuwa kasi sabi po niya dito, when we fast,
it releases the favor of God. Syempre po, nararanasan natin while we're fasting. 'Di ba? Ay, nakaya ko. And that's the favor of God. We are being favored ng Panginoon. And nalalaman po natin yung God's perfect will. Yes, kasi po nakakapagbasa ka, nakakapag-pray ka, and certainly God is talking to us. Nalalaman natin, nadidiscover natin kung ano ang gusto ng Panginoon para sa atin. Amen po. And while we're fasting, sabi nga sa Romans 12:1, we are presenting our body as a living sacrifice for God. Kasi nga po, hindi po nalulugod ang Panginoon sa mga sakripisyo na galing sa panlabas lamang, kailangan galing sa ating mga puso. So, when we are sacrificing our body, sacrificing means in a way po na nililinis natin ang ating katawan, na nalulugod po ang Panginoon. Amen. Ayan po, basahin niyo po itong sinend ni Mimi G. And it will really help us. Imagine niyo po, sabi niya, gawa daw po kayo ng malinis na goal. Tama po, pinag-aralan po natin yan sa ano po, di ba? Nung 25, ano po natin, journey with purpose. Kailangan daw po meron tayong goal. Kasi pag wala tayong goal, mukote kiganay to, imiganay. Anong pag-aanohan mo? Anong pag-aaksayahan mo? Kumbaga, you're striving for something na wala naman dahilan. 'Di ba? So, kung may goal ka, isulat po natin. Umpisa pa lang tinanong na tayo ni Sis Beth kanina. Sino po ang gumawa ng list? Taas ang mga kamay. Mababa lang yung hindi makikita sa screen. Sino po? Para hindi halata. Ano po? Sabi po, required po tayo kahapon, 'di ba? Assignment natin, make a list. Gumawa daw po tayo ng mga listahan ng mga priority natin. So, ano po yung mga nasa listahan ng priority natin na ginawa kahapon? Amen? So, ito po, pag nakita natin, wow, nasa number 1 ko pala yung hindi ko dapat priority, at yung pinaka-priority ko pala nasa number 5. So, doon natin malalaman, So, let's fast about that, para siya po ang ating maging goal. Amen? From time to time po, katulad ni Sis Kat. Si Sis Kat po ang ginagamit kong halimbawa kasi siya po yung nagte-testimony sa atin. So, hindi ko po alam yung iba, kung kayo po ay nagpa-fasting ng silently. So, very vocal lang po sa atin si Sis Kat. Sabi niya, nagpa-fasting ako, and really, hindi po ba na-share sa atin ni Sis Kat? Fasting siya ng Thursday, fasting siya ng kung anong araw po niya gusto mag-fast, yung leading sa kanya ng Holy Spirit. At ngayon, dahil mga nagtatrabaho tayo, meron po tayo mga guidelines, mga suggestion, kung ano po yung pwede nating ipag-fasting. Ayan, kung ako po, pinag-fasting ako ni God sa 2 beses na ilang araw na, hindi ko po ako sanay matulog ng maaga, pero lately po, pinatutulog niya ako ng maaga. Ayan. Pero salamat sa Panginoon kasi I'm regaining my strength na siguro required ng katawan ko, kaya talagang bumabagsak po ako. Kaya pasensya na po, every Wednesday meron po kami intercession. Kagabi, nandito lang po ako sa upuan, naghihintay ako. Sabi ko 30 minutes na lang, mag-start na kami. 7:30 po, yes, nakatulog ako. And I woke up 12 o'clock. At gising na naman ang mga anak ko. Sabi ko, talagang kapag nakatulog ang nanay, ang mga anak ay malaya. Imagine niyo po yun, nakatulog ako ng 7:30. Gising ako ng 12 o'clock. Pero yun nga lang, ayoko talaga natutulog ng maaga kasi nagigising po ako ng madaling araw and it's hard to sleep, go back to sleep. Nakatulog ako ng mga siguro past 2. Nagising uli ako ng 4. So, ang hirap po pag ganun, nasisira ang tulog ko. Kaya I prefer late hours po ako matulog para diretso. Amen? So, ito po yung sabi niya. Sorry po sa segue. How to fast? Start with a clear goal. So, yung mga prayer list po natin, hindi lamang yung mga priority list na ginawa natin, yung mga mukoteki natin, isulat po natin yan. Para meron tayong inspirasyon. Meron tayong why. Bakit ba ako nagpapakapagal? Bakit ba ako nagpapakahirap? Bakit ko ba dinidisiplina ang sarili ko? Why I want to grow in my spiritual relationship with God. Why do I have to, daanan ko tong mga, steps na to for growing, and drawing near to God. Makikita mo, yung restoration pala ng marriage ko, I have to pray for it.
mare-remind, magkakaroon tayo ng inspiration. Nako, gutom lang to. Mas mahalaga ang asawa ko. 'Di ba? Mas mahalaga yung anak ko. Mas mahalaga yung pamilya ko. And God will be pleased sa ginagawa kong ito. Kaya maraming salamat po. At meron tayong mga guidance na ganito, natutulungan tayo. Napapaalalahanan tayo. Sabihin mo, direction, God, I need direction in my life. Ayoko na ng ganito. Parang umiikot lang ang buhay ko araw-araw. One pattern. Okay, baka po sa mga Hapon na hindi naunawaan yung one pattern, English po yon, one pattern. Naalala ko lang po pa-segue kasi sabi nung kasama ko sa trabaho, sabi niya, ano ba ibig sabihin ng oray? Sabi ko, all right. Ay, all right. Nagulat siya. Yes po, all right is English, kaya lang ang pronunciation nila is oray. It's all right. Kasi pag nagpapaback po ng sasakyan, di po ba? Oray. Tama po ba ako? Oray, hindi po, yun, di ba? Tama. Di ba? Wala namang, ayan, salamat sis Nali. Kasi wala pong Japanese ng na oray, di ba? Wala naman po yun, di ba? So, ang all right. Back. Pwede pa. Malayo pa, malaki pa. Mamaya sabihin, malaki na ang babayaran mo. Nabangga na pala. Amen? So, ayun po, no? Para wag po tayo maging one pattern o one patan. Paulit-ulit na sitwasyon, araw-araw. Gigising sa umaga, papasok sa trabaho, babalik ka, matutulog, magpapahinga kasi pagod, tapos gigising ka na naman. Parang naghihintay ka lang na tumanda ka at magpaalam sa mundo. No meaning at all. 'Di ba? Pag Sunday naman, magsisimba. Yung parang, sapat na po ba yon? Let's make spices in our lives. Mas masarap kapag may mga spices ang buhay natin. It's hard, yes, but it's exciting. Yung adrenaline mo nabubuhay. Hindi ka lang naghihintay ng mga mangyayari. Alam mo na ang mangyayari. Hindi po ba? Meron po kaming estudyante na ang nanay niya talagang may schedule sa kanya. Kailangan niya kasi talaga may schedule. Madali para sa kanya. Kasi pag nawawala naman sa schedule, nagpapanik siya. So, kailangan may schedule siya. Alam niya, today is Wednesday. Today, I'm going to, anong sinabi niya? Today, meron kaming pool. Yung mga ganon. So, kailangan naka-schedule. Kapag nawala yan sa schedule, di niya alam ang gagawin niya. Amen. So, hindi pa naman po tayo ganon. O kaya naman wala tayong schedule sa buhay natin, humingi po tayo ng direksyon sa Panginoon. Let's enjoy our lives and let's always embrace the changes that's happening in our lives. Ayan po, katulad ko po, magpi-50 na, wow, revealing. Ayan na po, 'di ba? 50. So, ang dami na pong hormonal changes na nangyayari, 'di ba? Kaya wow. Sabi ko nga sa asawa ko, nako, hindi ko sinabi sa kanya, no? Sinabi yung sa akin, sabi ko, alam mo, may kaibigan ako, no, nang nagdumaan siya ng mga, konengki moments niya, po. Yung dumaan siya ng, ano man tawag nun? Wala ng menstruation, ano ba tawag nun? Nawala naman sa isip ko. Koning. Ano na nga po yun? Koning. Yun na yun. Menopause. Yun, menopause. Ano po yan, di ba? Pag magme-menopause ka na, sabi ko, alam mo yung kaibigan ko, sabi niya, nung dumaan daw siya sa pre-menopausal stage, muntik na sila mag-iwalay mag-asawa. Hindi ko binapalalahanan ko na, nagpaparinig na ako kasi, piniprepare ko na siya kasi mga babae dumadaan dyan mahirap na. Kaya nga, nawa po talaga mapakinggan ng Panginoon ang aking panalangin na hindi ako dumaan ng ganyan na kasi I know myself before, but I know also the power of God. So, gabayan nawa ako ng Panginoon. Amen? So, salamat po, yung ating mga listahan. Number 1 dyan siguro yung restoration ng ating family. Sa mga listahan natin. Or, financial difficulties, ayan, salvation, baka naman salvation ang una. Depende po yan sa inyo kasi kung saved na yung family nyo, so una po yung financial, di ba?
Depende po yan sa order ninyo, sa pangangailangan ninyo. But let us not, skip this part. Spiritual discipline. Disiplinahin po natin ating mga sarili para po magkaroon tayo ng space. Space ay wala po itong para magkaroon ng space sa puso natin. Make room for God. Make room for Jesus. Ito po yung 4 na araw na gagawin nating preparasyon sa ating mga puso, paghahanda sa pagsalubong sa ating Holy Week. To make it really meaningful sa ating mga buhay. Amen po. Let's consecrate ang ating mga puso, kaluluwa, isipan. Amen? Maraming salamat po. Ay, umalis na sa ating Maricar. May pasok po siya siguro, magdadrive na. Thank you so much sa presensya ng bawat isa. Ayan po. Ayan, nandito si Ma'am Shruby, Sis Abby, Sis Marie, Sis Ate Yolanda, Ate Leia, Ate Gina, good morning po. Sis Eva, good afternoon. Sis Ruby, Sis Beth, thank you so much for the word. Ay, isang victory. Good morning po. Ayan, victory kay Sis Beth sa dami ng mga pinagdadaanan niya. Pero she stood up. You're a victor. Talagang victorious. More than conqueror. Yusho des. Diba? Diba, Lolo Kazu? Si Sis Beth ay Yusho siya. She's a winner. Diba? Ayan, si Mimi G, salamat po sa mga karagdagan na i-share ngayon. Sis Maria, umalis na si Sis Cathy. Nag-den siya na, nag-train na sila. Sis Sweetie Mary, thank you for the opening, preparing our hearts sa prayer. Ate Lily, for always taga-gising at taga-umpisa. Maraming salamat po. Ayan, si Sis Mais, thank you so much for the encouragement. Lagi, hindi lamang po kay Sis Beth, sa kanyang mga kapatiran at ayan po, maging kay maging kay sa atin po, sa bawat isa. Amen po, such an inspiration. Siya po ang unang-unang nagpadala sa akin ng prayer, teleprayer, kahit na wala po tayong kahit wala pa ang teleprayer, nauna na siya. And thank you. Thank you sa pagsunod mo sa leading ng Holy Spirit. Kaya napakaganda po talaga na tayo ay fasting, asking the Lord, God, lead me, guide me. Michibiki shite kudasai. Di po ba? Kasi nga, hindi natin alam. Di po ba? Hindi natin alam kung kung yung gusto natin, ginagawa natin ay tama ba? O yung ba yung hinihiling ng Diyos para sa atin? Baka naman sariling effort, tapos yung pala hindi yung nakakalugod sa Panginoon. And that is what we call religion. Religiously we're doing it. Ginagawa natin, pero hindi naman pala yun yung calling natin. Okay? It's not bad. It's good. Kung ito ay may magandang outcome, okay lang po. Pero kapag may hindi magandang outcome, lalo na pong hindi mapiplease ang Diyos. Amen? So, patuloy po tayo magpalakasan. We still have 2 days to consecrate ourselves. Ayan, yung una po, nilista natin yung mga priority. If you didn't do that, gawin po natin mamaya. Tingnan natin kung kung alin ba dyan ang mga dapat natin talagang i-prioritize sa ating mga buhay. Amen. Huwag na po natin i-prioritize ang ating mga emosyon, ang ating mga iniisip, dahil talagang kalaban ng mga babae ang emosyon. Nadadala tayo, mga desisyon natin, apektuhan ng emosyon, lalo na kapag galit, o kaya naman sensitive, yung may mga TPM dyan. Kami premenstrual, kayo TPM. Tapos na kami sa TPM. Ayan. So, mga kapatid, maraming salamat po. Magtulungan po tayo, maghanda ng ating sarili, and let's make this Holy Week a precious Holy Week, a meaningful Holy Week. Samahan po natin ang ating mga speaker na talagang nagre-research ngayon, naghahanda, para maipahayag sa atin ng malinaw, maunawaan natin talaga yung mga tunay na kaganapan noon. Lalo na po sa mga bago, I encourage you na talaga pong sama-sama tayo. At kung may mga kaibigan kayo, sabihin nyo, sabay-sabay tayong mag-aral ng Holy Week.
para malaman natin, hindi lang puro tradisyon na nakikita natin, napapanood, kung hindi nag-exert po ng effort ang ating mga kapatiran para maipahayag sa atin, paliwanag, paunawa, kung ano po ba talaga ang kaganapan ng Holy Week. From Holy Monday, actually linggo po yan palaspas. Pero since wala nga po tayong Sunday, hindi ko na po inumpisahan sa Sunday na yun po yung palaspas ng pagpasok ni Hesukristo pagdating sa Jerusalem. Pero araw-araw naman po, at lalo na ngayon, may 4 days preparation tayo. So, wini-welcome natin ang Diyos, si Jesucristo sa ating puso. Kung sa kanila, linggo, araw ng palaspas, bakit po palaspas? Yung olive, kasi dahon ng olive, talagang may hawak-hawak sila. Welcome, talagang wini-welcome nila si Jesucristo sa pagpasok niya, pagdating niya. Pero after this week, na ang sinisigaw nila? Ipako sa krus. It hurts. Pero ganyan tayong mga tao. We hail Jesus. Pero kapag may problema na, bakit Jesus? Di ba? Ganun po tayo. That's normal na reaksyon ng katawan ng tao. That's why we need to have a spiritual discipline para masupil natin ang laman natin. The desires of the flesh, yung mga reklamo ng flesh natin, ng ating mga isipan. Kaya nawa po ma-overcome natin yan through spiritual discipline, through fasting. Ayan po. Hindi po yung fasting nakalagay po dito, 'di ba? Abstinence of food. So hindi lamang po sa food na the whole day. Kung require po sa trabaho mo dahil mabigat, you can fast in the evening or in the morning or in lunch. You can skip lunch. Pero po, ang pinakamahalaga, manalangin at magbasa ng Biblia, asking the guidance of the Lord. Amen po. So maraming salamat sa presensya ng bawat isa, sa mga nanonood at manunood pa. Sis Karen, thank you so much. Si Ate Ging, lumipat na si Ate Ging dito sa ating si Mimi G, salamat. Sis Mary, sila yung ating mga taga-check. Salamat din sa sa wifi kasi nag-restore. Hindi na po tayo naghang. Kanina 2 beses naghang. Pero salamat sa Panginoon at nakapagtuloy-tuloy tayo. Hindi tayo kinat. Hindi na po ako magko-computer kasi nagda-drop call. And it's hard na lumipat. Kapag kahapon nilipat ko lang nakaka-annoying po yun sa mga nanonood, di ba? Amen, pasensya na po. Pero our gadgets, din po, blessing din yan ng Panginoon, binibigay din sa atin. Sabi nga, use the wealth of this world para sa gawain ng Panginoon. Amen. To God be all the glory po. Salamat Lolo Caso at Sis Beth. Naka-blue din sila. Nakita nilang naka-blue kami. Nag-blue din sila. Salamat po. It really shows yung puso ng tao. And it really touched my heart. Thank you so much. Maraming salamat po. United we stand, divided we fall. Amen. Maraming salamat. Tayo po ay manalangin. Kung sino po ang gustong manalangin, meron po bang available na pwedeng manalangin sa atin sa umagang ito that's not driving o hindi naman gahol sa oras? Sino po ang pwedeng manalangin sa atin? Kung wala po, I'll do it. Ay, kala ko Gloria raise her hand, didn't answer pala. Ayan, sige po, mag-picture lang ako. Mahilig po ako sa memory. Kaya salamat Mimi G kasi napicturean mo kasama natin si Lolo Caso kanina. Maraming salamat po. Ayan, sayang di pala ako nakapag-picture kanina na meron na si Mimi G. Kasama pa yung iba po. Habang naghihintay tayo. O kaya po, sino po ang gustong magbahagi habang ako'y nagpipicture? May dagdag ka, dagdag kaalaman. Bago tayo mag closing prayer.
ate. Good morning. Good morning. Ayan. Sige po. Mag-testimony lang ako, te. Amen. Praise the Lord. Dito po nung nakaraan, nagre-reklamo ako at alam niyo na, arte-artisan. Alam niyo nung mga times na yun, parang nililito talaga ako ng kaaway. Diba, gusto ko na sumuko, parang, ayoko na nga. Parang give up na ako. Parang ang hirap naman nung pinagdadaanan ko dito sa taong to. Parang yung emosyon, talagang doon ako tinitira ng kaaway sa emosyon. Pero dahil nga po naririnig ko kayo, tas yung mga advice nyo, nila Ate Joy, nila Sis Joy, parang syempre, yun po yung nagiging kalakasan ko. Tapos back to, po talaga kay Lord na, panghawakan mo lang yung promise ni Lord. Panghawakan mo yung mga plano ni Lord. Sumunod ka lang talaga. Tapos, ngayon po, dahil parang sabi ko nga, ba't ganun, parang April na kasi, pangako niya sa akin yun na April, magpapakasal kami. At kagabi po, sabi ko sa kanya, ba't ganun? Ano bang plano mo? Kasi, parang wala ka naman nga yatang masasabi sa akin. Ganito na lang ba talaga tayo? Sabi ko, katulong mo lang ba talaga ako? Sabi ko, alam mo naman na kasi napag-usapan ko kasi pala namin kagabi, nag-aaral ako ng Nihongo. Tinanong ko sa kanya yung ilan ang zero ng, sa Nihongo yung 1 million, 1 billion. Sabi niya sa akin, hindi mo na kailangan pag-aralan yan kasi wala ka namang ganyang pera. Sabi niya sa akin, nakakaiyak mo din. Parang, ba yun? Parang aray ko naman. Alam ko yun. Pero sabi ko, kailangan kasi dun sa study namin. Kasi nasa numbers kami. Pero masakit sa akin na sinabi niya. Sabi ko, siya, sige. Kung ganyan naman kasi yung tingin mo sa akin. Sabi ko, pero seriously ako gusto kong makapunta sa Japan kasi syempre ayoko na habang buhay akong mahirap. May goal ako. Kaya nga ako nandito sa'yo, di ba? Pero tatanungin lang kita kasi ang tagal na nung isang taon na tayo. Gusto kong malaman kung anong plano mo. May plano ka pa ba talaga sa akin? Kasi kung wala, magdedesisyon na ako. Kasi ayoko nga habang buhay, kagaya niya, sinasabi mo sa akin, mahirap lang ako. Di kawawa naman ako di habang buhay na ako mahirap, di ba? Sabi ko sa kanya, mag-decision ka na kung ano bang plano mo. Buti naman po nasagot. Sabi niya sa akin, may plano ako. Sabi ko, plano mo lang, pero hindi mo ako sinasama. Sabi niya, hindi. Kasama ka talaga doon. Sabi ko, ba't hindi mo sinasabi sa akin? Sabi niya, hindi pa. Ngayong pagpunta ko sa Japan, magpaparegister ako. Magpaparegister na daw siya. Doon sa, ewan ko kung kukuha daw siya ng documents, tapos magpaparegister niya daw dyan sa Japan. Yung sa kasal yata yung sinasabi niya. Sabi ko, talaga ba? Sabi niya, oo, syempre, sabi niya, kasama ka naman. Kaya nga ako uuwi sa Japan kasi aayusin ko yon. Kasi April na nga. Sabi ko, parang medyo kinilig ako ng bahagya doon na. May plano pala siya. Hindi niya lang sinasabi sa akin. Ang hilig niya rin kasing manorpresa. Kaya sabi ko nga, iba talaga si Lord. Talagang yung emosyon mo, patayin mo muna. Huwag kang masyadong emotera. Kasi nandun yung plano ni Lord. Masasaktan ka, pero tatawa ka sa huli, ngingiti ka kasi naramdaman mo yung dahil sumunod ka, dahil nagtiwala ka sa plano ni Lord, nandun yung joy. Amen. Kaya nagpapasalamat po kay Lord. Hindi ako nabitaw sa mga plano niya sa akin. Kaya napakasarap po talaga maniwala sa
pangako ng Diyos. Hindi talaga mapapako. Kaya, nagpapasalamat po talaga ako kay Lord. Sa napakalaking pagbabago sa buhay ko na pinibigay niya. Though hindi pa man nangyayari ng diretso. Pero nakikita ko na yung liwanag sa dulo. Amen. Kaya sa inyo din po lahat, maraming salamat po talaga. Isa po kayo sa nagpapalakas sa akin everyday. Kaya, Lord, maraming salamat po. Sa iyo po talaga ang paborito sa salamat, Panginoon. Amen lang po, amen po. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat sa testimony mo, sis. Ayan. Kami po, kapag kami naiiwan, ibig sabihin may nagte-testimony, merong di ba? Doon po kasi kami yung time na nakakapag-sharing. Pero salamat sa Panginoon kasi kumikilos talaga siya. At hindi naman po talaga madali yung pinagdaraanan natin mga Kristiyano, lalo na nararanasan natin araw-araw kasama natin sila. Pero para sa'yo, kapatid, sabi niya sa Numbers chapter 23 verse 19, para sa atin na rin po, God is not man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Okay? Has he said, and he will not do it? Or has he spoken, and he not fulfill it? Will he not fulfill it? Hindi po ito katulad natin ang Diyos. When he promised us, certainly it will come to pass. One day, we will experience it. We will see it before our very eyes. Sabi nga kay God, kami ni kanshite, fukano kotowanai. Talagang nothing is impossible kay God. Kaya, tandaan po natin, lahat yan matutupad one at a time. Pero tandaan po natin, sabi nga si David, he prayed for 21 days and 24 days, dumating ang kanyang kasagutan. Pero nabasa po natin sa Daniel, di ba, na first day pa lang, sinagot na siya ng Panginoon, dala-dala na ng anghel para sa kanya. Subalit, ang dami talagang hadlang sa spiritual realms. Kaya, wag po tayong do not lose heart. Never give up. For in due time, we will eat the fruit of our labor. And, andyan po talaga, ibibigay sa atin ng Diyos ang kasagutan sa ating mga panalangin. Just never lose heart. Amen po. Patuloy lang tayo. Katulad niyan, di ba? Akala ni Sis Maridel, wala na ba talaga? Ganto na lang ako. Never allow yung insecurity, self-pity. Kahit ganyan ang sabihin niya sa'yo, you are more than valuable than millionaires. Kasi po, it's the maker that make you valuable. Diba? Yung mga painting na yan, napakasimple, madaling sunugin. Pero, imagine mo nga, alam niyo po yung dito, wag na. Anyway, katulad po ng mga painting nila, nila Leonardo, yung mga ano ba yan? Basta sino po yung mga sikat na dyan na mga painter, diba? Ang mamahal ng mga nila, ng mga pinaint nila. Because of the painter. So tayo, we should know our value because the God who made us is really powerful, di ba? God talaga. God is God in our lives and in their lives. So kung anak tayo ng Diyos, panghawakan natin yan. Don't look down on yourself and do not stoop down to their level. Kasi po, you should know your value. Alamin po natin yung mga value natin. Huwag tayong maapektuhan. Although it hurts, kasi ganun niya tayo tinitingnan, masakit, pero tayo, huwag natin tingnan yung sarili natin na ganyan. Let's value ourselves because we are the children of God. Amen po. So, 7:23 na pala. Tayo po ay manalangin. Pasensya na po. Salamat, Ate Maridel, sa testimony. Nag-ano po yung ilong ko. Nahihirapan ako huminga. Anyway, so while we have time, tayo po ay sama-samang manalangin.
Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito na muli you are drawing near to us. You are pulling us to draw near to you. You are giving us all the guidance that we need. You are giving us all the things that we need, oh God, para lalo kaming kumapit sa'yo, magtiwala sa'yo, makilala ka pa more and more so that we can trust and believe in you more and more. Ma-overcome namin ang sarili naming emosyon, ang mga sarili naming pag-iisip, mga negative thoughts, oh God. Help us, oh Lord, guide us, give us, oh God, the guidance, the protection that we need, oh God, in our daily lives, oh Lord. Napakahina po namin. We are so weak in our mind, the way we see things, the way we hear things, the way we feel things that happen in our lives, the situations around us, oh God. It's really drive us, oh God, to make a poor decision, to make a poor judgment, oh God. But help us, oh Lord. Help us, oh God, na maging sa sarili namin. We are calling ourselves Christians. We are doing fasting. But we are not pleasing you because we are doing in our ways, oh God, na hindi naman, Panginoon, nakalulugod sa inyo. But you appreciate the effort that we are doing it. The fact that we want to be near to you, that we want to be pure, that we want to be holy in front of you. Every single steps that we made, oh God, you value it, oh Lord. You loved us. Even though we are keep on falling down, we are being downcasted, oh God, still you're there. You're always present, oh God. Our present help in times of needs, oh God. We are failing, oh God, in our emotions, oh God. The way we act, the places that we go, the things that we do, oh God, it really doesn't please you. But you're always looking the reason why we're doing it. You're always there to understand us. We never fail you because you keep on looking for the good things that we are doing, oh God. Kahit nagkamali na kami sa mga steps namin, oh God, still ang tinitingnan mo yung kabutihan ng puso namin. Panginoon, na nagkamali lang kami, but deep inside our hearts, we are good. Magandang hangarin namin, mali ang paraan namin, at patuloy mo kaming tinatanggap, patuloy mo kaming ini-encourage. You keep on looking at us the way you projected us one day, who we will become one day. Maraming salamat, Panginoon. We fail you in our words, filthy language. Maging sa pag-iisip namin, oh God, hindi man namin ito nasasabi na sa salita, subalit nasa puso't isipan namin at times, oh God. Forgive us, oh Lord. Cleanse us, oh God. Help us, oh God, na magkaroon kami ng spiritual discipline through fasting, oh God. Magawa-nawa namin ito, Panginoon. Guide us, oh God. Hindi lamang po sa pagkain, dahil marami po sa amin dito, discipline sila sa pagkain nila. So, hindi lamang po skipping ng aming mga dinner, lunch, or breakfast, oh God, kayo malulugod. Makikita niyo po sa aming mga puso na ayaw na namin, Panginoon, oh God, swearing without fulfilling it. Complaining, oh God, hindi po kami nagiging grateful. We're being ungrateful to all the things that we have, ang mga opportunity na meron kami. God, this is the time, oh God, that we go back to you, oh Lord. Since you're always looking at our heart, oh God, allow us, Father, to have this spiritual discipline within us, oh God, in a simple steps, simple ways, oh God, pero napaka-valuable sa inyo. Tinitingnan nyo yung reason ng aming mga puso kung bakit namin ito gustong gawin. Even though we fail you so many times, sabi mo nga, ganun mo kami papatawarin. Kung magtatagpo ang east and west, subalit hindi ito nagtatagpo, it means limitless ang iyong kapatawaran, ang iyong pag-ibig sa amin. You will forgive us from east to west. That's how you measure it. At ibig sabihin po, immeasurable. Maraming salamat. Your grace, your mercy, O Lord, truly abounds, O God. More and more pa ang hinahanda mo para sa amin. Hindi magiging kulang, sapat, sobra, overflowing pa, Panginoon. Nawa po, Panginoon, makuha namin kahit kapiranggot lang nito upang hindi kami, Panginoon, mag-fail, O God, sa aming mga plano sa buhay, mga nais namin gawin para sa inyo, the calling that we wanted to respond, O God, at itong grace and mercy na tinatanggap namin, naway maipasa at maibigay din namin sa kapwa-tao namin. Ito din po ang dumaloy
mag-overflow sa aming mga puso, sa aming mga bibig, sa aming mata, pandinig, Panginoon, mga emosyon sa aming mga puso, Panginoon. Grace and mercy abounds, O God. Overflow. Feel it more, O God, so that it will overflow, O God, sa mga taong nasa paligid namin. Your compassion, O God, kahit konti lang ng compassion mo, Panginoon, magawa namin, makuha namin, O God, upang mag-benefit, O God, ang mga tao sa paligid namin, lalong-lalo na kami, Panginoon. We don't want to be nagger. We don't want to spill out, to lash out filthy words when we are hurting, O God. Ayaw po namin maranasan ito. And we don't want to suffer anymore sa aming mga losses, O God, sa nakaraan namin, pinansyal man ito, tao man ito, pagkakataon, sitwasyon, ano man ito, Panginoon, we don't want to suffer anymore. We want to live a happy life that you promised to us, O God. We hate anxiety, we hate depression, O God, and we rebuke it in the name of Jesus. We rebuke the spirit of rejection. We rebuke the spirit of self-pity. Thank you so much, O God, for giving us this opportunity, this authority na palayasin ng mga kaaway, ang mga demonyo na nagdadala sa amin ng mga negative thoughts. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. We cast you away. In Jesus' name, kung napapapasok na entertain ka man namin, today, this very moment, we cast you away. Linisin mo, Panginoon, muli ang aming isipan, puso, kaluluwa. Sa oras na ito, consecrate us, O Lord, upang makapag-umpisa kaming muli. Give us, O God, this authority, O God, na magamit namin, Panginoon, upang hindi kami maging talunan ng kaaway. Thank you so much. Thank you so much. Naway malaman namin kung saan namin ilalagay si Taning. Aapakan namin siya katulad ng ginawa mo when you step on the snake in the Garden of Eden. Thank you so much, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataong ito. Tulungan niyo po kami sa paggawa namin ng listahan, Panginoon, ng prayer list, o kaya naman ng aming mga priority list. O God, help us, O God, na tunay na magawa namin ito. And while we're doing it, Holy Spirit, give us, O God, remind us, O God, palalahanan mo kami, tulungan niyo kami, Panginoon, kung paano na namin ito gagawin, O God, ng maayos. Maraming salamat po. Lahat po ito ay tinataas ko sa pangalan ni Jesus, O Lord. At sa mga kapatiran namin na may sakit, Panginoon, may mga prayer request sa kanilang mga puso't isipan, O Lord, kayo po ang mag-a-attend ng kanilang mga pangangailangan. Una na po sa salvation ng pamilya, kalusugan, Panginoon, ang financial stability namin, Panginoon, pag-iingat sa asawa, sa mga anak namin, Panginoon, as they go to school at hanggang makauwi, Panginoon, sa trabaho, sa aming mga sinasakyan, Panginoon, the drivers, O God, ingatan niyo po kami, Panginoon. Thank you so much, O God, for being true to your word. Sabi mo po nga sa Numbers 23, kayo po ay hindi katulad ng tao na hindi tinutupad ang iyong pangako, na nagbabago ng isip. You are true to your words. When you speak it, you're going to do it. Kaya naman, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa mga kapatiran, Panginoon. Kayo po ang mag-ingat, gumabay, at patuloy niyo po kaming samahan sa 4 na araw na ito, na tunay nga po maihanda namin ang aming mga puso't kaluluwa para po harapin namin at salubungin ang Holy Week. Maging totoo at makabuluhan ito sa aming buhay, not just an ordinary week, O God. It will be meaningful to us, and a lot of people will listen, will hear, O God. Maraming salamat po. All of us will be impacted by your word. Ngayon pa lang tinataas ko na po sa inyo ang mga kapatiran na gagamitin mo na magbabahagi nito. Kakausapin mo po sila at kinakausap mo na, Panginoon, ng Banal na Espiritu kung ano ang dapat nilang isulat, ibahagi. Lahat po ito ay nagmumula sa inyo. To God be all the glory. Ibinabalik ko po ang lahat ng ito, kapupurihan sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Dalhin po natin sa ating mga errands, pagpasok sa trabaho, saan man tayo pumaroon, kasama natin ang presensya ng Panginoon. Amen. To God be all the glory po. God bless everyone and peace be with you. Amen. Ayan, Sis Eva, good afternoon po. Thank you po, nakabalik ka. Maraming salamat po.
Ayan, anuman po ang ating mga hadlang na ginagamit ng kaaway, hindi po siya magtatagumpay. Salamat. Hindi po ako nahirapan maghuminga. Nakapagpanalangin po ako. Hindi naputol yung wifi natin. And you're here with me as an encouragement. Sabay-sabay po tayong lumalago. At lumalapit sa Panginoon. Meron nga pong awitin, di ba? Draw me close to you. Never let me go. Hikiyosete, itsumade mo. Di ba? God is always pulling us near to Him. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Isasend na lang po natin yan sa ating GC and you can listen to it. It's a really good praise music. Ayan po, sa mga mahilig sa mga secular music, let's change po sa mga worship songs, praise music para po nakakapalakas ng ating mga spiritual. Ng ating mga isipan, it broadens. At lalo po tayo napapalapit sa Panginoon. Si Sis Maricar talagang yun music talaga siya. Once na nag-start na, kinakausap na talaga siya ng Panginoon. Amen. So mga kapatid, salamat po sa ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Sino po ang nais magbahagi if you still have time? Kung okay naman po, give us a sign. You can heart, amen, praise God, ganun po. You can type sa ating GC. Ayan. Amen, amen, ayan po. Salamat. Ayan, sa Ate Angelita, sa Sis Marie. Thank you so much. Ay, Sis Mary, bakit po kumakalma na hindi na bumabait? Amen. Praise God. At least, positive pa rin. Amen, amen. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Ayan. Mamaya po, Ayan, nag-amen na sila. Satisfied na po sila sa natanggap na salita ng Diyos sa araw na ito at mga busy na po siguro. Sis Karen, I thought so. Amen, lalo na't ikaw ay nag-a-unpack ng damit, ng mga gamit. Ayan. Thank you so much. Ayan, nauna na po si Mimi G. Maraming salamat po. Gabayan tayo ng Panginoon sa lahat ng lakad natin ngayong umaga. Sis Karen, maraming salamat for joining us online. At kita-kits po tayo uli mamayang gabi at bukas. Amen. So, napakaganda po ng hinanda ng Panginoon sa atin mamayang gabi. At sa mga gusto pa pong mag-share, you can share in our GC. Mas maganda po pag nasa GC kasi nababasa. Amen. Tumitimo. Ayan. Si Ma'am Joy, maraming salamat sa pag-join. Thank you so much. Have a blessed day po mga kapatid and have a productive day sa atin at sa online. God bless po.